Nagkatinginan ang apat na kriminal na tila iisa lang ang sumasagi sa kanilang isipan. Nagtataka sila kung bakit sa malawak na asyenda sila dinala ni Kapitan Magno. Isang malaking palaisipan kung bakit sa lupain ni Mayor Delgado ang bagsak nila. Patong-patong ang kanilang kaso at numero 1 silang salot sa lipunan. Kaya't paniguradong hindi na sila bubuhayin pa ng alkalde. Kapitan, bakit hindi nyo kami dinala? Huwag niyong sabihing papatayin nyo kami at gagawin pataba sa lupa. Usisang tanong ng isang pugante kay Kapitan Magno. Bakit ko naman kayo papatayin? Dapat nga, magpasalamat kayo sa akin sapagkat dito ko kayo hinatid. Huwag kayong mag-alala dahil magiging ligtas kayo dito. Malay nyo, gawin pa kayong tauhan ni Mayor. Tugon naman ng kapitan habang nakangisi ang labi. Matapos sagutin ni Kapitan Magno ang tanong ng isang kriminal, ay pinasadahan niya ng tingin ang kanyang mga kabaro na tila'y alam na ang sasapitin ng apat na kalalakihan sa kamay ng Mayor. Makalipas ang ilang minuto, ay humintong sasakyan sa tapat ng isang magarang gusali na may magandang disenyo. Isang munting mansyon na tanging mga pamilya at tauhan lang ni Mayor Delgado ang nakakaalam. Para sa mamamayan ay isang mabuting ama ng bayan ang alkalde. Isang pinuno na mapagkawang gawa na dapat tularan ng ibang politiko. Subalit walang kalam-alam ang taong bayan na masaol pa sa demonyo ang katauhan ni Mayor Delgado. Napapaligiran din ang munting mansyon ng magarbong hardin na nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang asawa na isang kilalang negosyante at may balak din tumakbo sa darating na halalan. Nais nila maging makapangyarihan ang kanilang pamilya at pamunuan ng buong distrito ng Iloilo. Sinalubong ang pangkat ni Kapitan ng isang matabang babae na nagsisilbing mayordoma ni Mayor Delgado. Magandang tanghali, Ate Helen. Naparito ako para ibigay ang munting regalo kay Mayor. Pati ni Kapitan sa matabang babae na walang iba kundi ang kanyang nakakatandang kapatid. Nasa likod ng mansyon si Mayor Delgado kasama ang kanyang asawa. Matutuwa si Mayor sa pasalubong mo, kapatid. Ani ni Helen sa kanyang kapatid at bahagyang tinapunan ng tingin ang apat na lalaking nakaposas. Nabuhay ang kamalayan ng mga kriminal nang ngumisi ng nakakapangilabot ang matabang babae. Bukod sa nakakatakot niyang ngiti, ay bahagya din tumulo ang kanyang laway. Inutusan ni Kapitan Magno ang kanyang mga tauhan na ibaba ng sasakyan ang tatlong kalalakihan upang dalhin sa likod ng mansyon. Habang papalapit sila sa likurang bahagi ay palakas ng palakas ang naririnig nilang sigaw ng isang babae. Karimari-marim at kagimbal-gimbal ang bumungad sa kanila nang marating nila ang likurang bahagi. Isang hubot-hubad na babae ang walang habas na hinagupit ng latigo ni Mayor Delgado. Halos hindi mabilang ang galos at sugat sa buong katawan ng dalaga. Nakakadena ang kanyang mga kamay at binti na parang isang hayop. Naglilimahid na rin sa dugo ang kanyang katawan. Ang labis na nagpagimbal sa tatlong kriminal. Nang gumuhit sa kanilang paningin, ang isang mistisang babae na walang iba kundi ang asawa ni Mayor Delgado. Nakaupo ang mayora habang katabi ang ilang itim na aso. Mahigit 3 beses ang laki ng mga itim na aso kaysa pangkaraniwang mga aso. Mapupula ang kanilang mga mata at matatalim ang ngipin. Nagmistulang tagabantay ng asawa ni Mayor ang mababangis na hayop. Tamang-tama ang dating mo, Kapitan. Darating ang bunso kong anak galing Maynila.
magbabakasyon siya dito sa Iloilo. Ikaw ang sumundo sa kanya. At siguraduhin mong ligtas siyang makakauwi sa mansyon. Huwag mo siyang dalhin dito, kundi sa mismong bahay namin sa bayan. Maliwanag ba? Bungad na wika ni Mayor Delgado sa kapitan. Masusunod po, Mayor. Saka pala may munting sorpresa ako sa inyo. Sana'y magustuhan mo ang regalo ko. Tugon naman ni Kapitan Magno. Muling inutusan ng kapitan ang kanyang mga kabaro na dalhin sa alkalde ang 4 na kriminal. Nang tuluyang makalapit sa tabi ni Mayor Delgado ang 4 na lalaki na kaposas, ay isa-isa niyang hinawakan ang panga habang tinitigan ng malapitan ang muka na may kasamang pagsinghot na parang aso. Saan naman galing ang mga basurang ito? Mukhang lamog ang kanilang laman at hindi na masarap kainin. Pero mapapakinabangan pa rin ang kanilang mga karne. May magaganap na malaking piging sa mga susunod na araw at tama lang ang 3 ito na ihanda sa malaking salo-salo. Malaki ang kinakaharap nilang kaso, Mayor. Sapat na ang habang buhay na pagkakabilanggo para sa nagawa nilang krimen. Imbes na mabulok sila sa kulungan, ay naisip kong dalhin na lang dito sa asyenda para gawing panlaman sa tiyan. Ganun ba, Kapitan? Sige. Mga tauhan ko nang bahala sa 4 na basura mong dala. Umalis ka na. Habang maaga pa, kailangan naroon ka na sa pier bago pa man dumating ang bunso kong anak. Tugon muli ni Mayor kay Kapitan Magno. Matapos ang maiksi nilang pag-uusap, ay agad namang umalis ang kapitan kasama ang kanyang mga kabaro patungong Pantalan para sunduin ang anak ng alkalde. Tila parang asong sunod-sunuran si Kapitan Magno sa pinuno ng kanilang bayan. Nang makaalis ang pangkat ni Kapitan, lula ng kanilang sasakyan, inutusan ni Mayor ang kanyang mga alipores na dalhin sa bahay katayan ang 4 na kriminal. Nagpupumiglas ang mga bastardong kalalakihan nang hawakan sila ng mga tauhan ni Mayor Delgado. Dahilan para makatikim sila ng magkakasunod na suntok at sipa hanggang sa mawalan ng malay. Bago tuluyang dalhin sa katayan ang mga kriminal, muling ibinaling ni Mayor Delgado ang kanyang sarili sa nakakadenang babae na halos duguan ng katawan. Mahal, tigilan mo ng pagpapahirap sa babaeng yan. Sa ginagawa mo, magiging mapait ang kanyang laman. Baka hindi mo pa utusan ng mayordoma na ipakatay ang babaeng yan sa kusinero. Tingin ko, malambot ang kanyang karne dahil napakabata pa niyang babae. Mamaya ko na ipapakatay ang babaeng ito, mahal. Natutuwa pa kasi akong paglaruan nito. Alam mo namang ginaganaan ako kapag nakakarinig ako ng sigaw ng babae. Sagot naman ni Mayor sa kanyang asawa habang patuloy na pinapahirapan ang inosenteng babae. Napatigil ang alkalde sa kanyang ginagawa nang biglang sumulpot ang mayordoma. Bit-bit ang telepono dahil tumawag ang bunso niyang anak na si Serenity. Samantala, habang abala sa pagluluto si Jolino, magkasama naman sa loob ng silid sina Romano at Maria. Mariin nilang pinagmamasdan ang mga itlog na malapit ng mapisa. Habang tumatagal, ay lalong tumitindi ang bumabalot na liwanag sa 6 na mahiwagang mga itlog na ipinagkaloob sa kanya ni Tandang Maya. Hinawakan ni Romano ang isang itlog at nagulat siya dahil napakainit nito. Pakiwari niya ay para siyang humawak ng apoy. Tulad ng sinabi ng matandang propeta, tanging siya lang ang maaring humawak sa mahiwagang itlog dahil siya mismo ang magsisilbing ina at ama ng mga sisiw. Ihirangin siya ng mga manok hindi lang bilang isang amo,
bagkus ituturing siyang magulang. Kuya, naamoy mo ba ang naamoy ko? Ikaw talaga, Maria. Pagdating sa pagkain, ang lakas ng pang-amoy mo. Mukhang masarap nga ang nilulutong ulam ni Insan. Unwari ka pa kuya. Halika na at kumain na tayo. Halatang malapit ng maluto ang ulam. Tila nagkasundo ang sikmura ng magkapatid sapagkat pareho na silang natatakam sa mabangong aroma na sinigang na baboy na niluluto ng kanilang pinsan. Magkasamang lumabas sa kwarto sina Romano at Maria habang magkahawak ang kanilang kamay. Iniwan nila ang mga misteryosong itlog na nakapatong sa pulang tela. Pumunta sila sa kusina at tiningnan kung luto na ba ang ulam. Insan, matagal pa ba yan? Nagkakarambola namang bulate sa tiyan ko. Pabirong wika ng dalaga sa kanyang pinsan. Malapit na itong maluto, Maria. Pinapalambot ko lang ang karne. Maiksing tugon naman ni Jolino. Napakamot muli ito sa ulo dahil sa pagiging makulit ni Maria. Habang pinapalambot ni Jolino ang karne, hindi na nakapag-intay ang dalaga na kumuha ng malaking pinggan para lagyan ng kanin. Matapos malagyan ng pinggan ng bagong sinaing, ay mabilis niya itong ipinatong sa lamesa. Napangiti na lang si Romano sa ikinikilos ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang minuto, ay gumuhit ang malapad ng ngiti sa labi ni Maria. Nasipat niya kasing nilalagyan ni Jolino ng sinigang na karne ang malalim na mangkok na halos umuusok ang sabaw. Habang masaya nilang pinagsasaluhan ang masarap na pananghalian, ay bigla silang nakarinig ng sari-saring ingay sa labas ng kanilang munting bahay. Magkakasunod din na katok ang nagsalimbaya sa kanilang pandinig. Insan, may kumakatok sa pintuan. Mukhang may bisita ka. Ani ni Maria kay Jolino. Hayaan mo lang silang kumatok, Maria. Kumain ka lang ng kumain hanggang sa mabusog ka. Sagot naman ito sa dalaga. Nagkatinginan si Romano at Jolino dahil batid nilang mga kawani ng barangay ang mga taong nasa labas ng bahay. Nais kasi kausapin ng punong kapitan ang bayaning binata na nagligtas sa buhay ng isang pamilya na nasa bingit ng kamatayan. Dahil nakukulitan si Maria sa magkakasunod na katok at naiistorbo ang kanyang pagkain, ay marahan siyang tumayo at mabilis na tumungo sa sala para buksan ang dahon ng pinto. Nabigla naman ang dalaga buhat nang mabuksan niya ang dahon ng pinto, sapagkat tumambad sa kanyang harapan ang nagkukumpulang mga tao. May mga kababaihan din ang nagsusumiksik na makalapit sa pinto para makita ang magiting na binata na pumukaw sa kanilang atensyon. Miss, ito ba ang bahay ni Jolino? Nandito ba ang kasama niyang lalaki? Bungad na tanong ng kapitan sa dalaga. Sino po ba kayo? Bakit niyo po sila hinahanap? Ako ang punong kapitan sa lugar na ito. Naparito ko para kausapin ang kasamang lalaki ni Jolino. Teka, ano-ano mo ba si Jolino? Pinsan ko po si Jolino, kapitan. At kuya ko naman ang kasama niyang lalaki. Talaga? Kuya mo ang magiting na binata? Maaari ko ba siyang makausap? Hindi lubos maunawa ni Maria ang mga nangyayari. Nagtataka siya kung bakit tinawag ng punong kapitan na magiting ang kanyang nakakatandang kapatid. Napansin din niya na tila nasasabik ang mga kababaihan na makita ang kanyang kuya. Bilang pagbibigay galang sa punong kapitan, pinatuloy siya ni Maria, bagamat sinabihan ni kapitan ang kanyang mga kasama na manatili lamang sa labas sapagkat maliit lang ang bahay ni Jolino. Sinabihan ni kapitan ang dalaga na isarado ang pinto at baka pumasok ang kababaihan na nasasabik makita ang binatang bayani. Bakit po kayo napadpad dito sa bahay, Kapitan? Nandito ako
para kausapin ng pinsan mo. Maaari ba kitang makausap, Romano? O walang galang na po, Kapitan. Igalang naman po natin ang hapagkainan. Bago po tayo mag-usap, maaari po bang patapusin niyo muna kaming kumain? Kain po tayo, Kapitan. Pasensya na, Romano. Kung naistorbo ko kayo, ganito na lang. Doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Isama mo na rin ang kapatid mong babae at si Jolino para maipaghanda ko kayo ng masarap na pagkain sa hapunan bilang pasasalamat. Sa puntong iyon, tinanggap ni Romano ang paanyaya ng punong kapitan. Naisip niya na mas mainam na doon na lang sila mag-usap ng masinsinan sa bahay ng kapitan. Higit sa lahat, makakalibre sila sa kanilang hapunan. Gayunpaman, nalilito si Maria kung ano ang ginawa ng kanyang nakakatandang kapatid. At kung bakit bigla na lang naging matunog ang pangalan nito, nag-uumikil-kil din sa kanyang tenga ang hiyawan ng mga babae habang binibigkas ang katagang Romano. Alright, shoutout portion po tayo mga katambol. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ng like, parang awa nyo na po. At ang notification bell, Ito na po, umpisa na po natin ang shoutout. Mula po ito sa aking Facebook, yung mga nag-comment. Unahin ko na po si Alpi Peralta. Ito, kabatch ko Daryl De La Cruz. Andrea Amor Guboy. Shoutout sa inyo, madam. Aris Malupit. Ito pong si Richard Siasol. Siya po ang may akda nitong Romanong Sabungero. Maraming salamat sa iyo, idol. Shoutout sa iyo. Angel Bueno. Dennis Oliveros. Ito si Madam Itela Garcia. Tina D. Manonulat, shoutout sa iyo. At kay paring Eduardo Mayormita at kumparing Noel Compra, shoutout sa iyo. At shoutout din sa pinakaunang influence ko sa Philippine horror community na si Kira Arase. Siya ang kauna-unahang narinig kong horror sa YouTube na nag-impluwensya ko. Shoutout sa iyo, idol. At sa aking isa pang writer na si Micaela Scarlett, shoutout sa iyo. Merly Kauyong Laurio, shoutout sa iyo, madam. Lira Luna Stories, shoutout sa iyo. At kay Aya Stories, shoutout din sa iyo, madam. Suportan po natin ang kanyang channel sa YouTube. Waray ng Samar, Julia Gabiano Oplino, shoutout sa iyo. Arlene Francisco, MJ Black Ravens, shoutout sa inyo. At babatiin ko na rin kasama sa shoutout ang aking mga naging co-narrator sa Horror Nights Full Moons. YouTube din po 'yon. Sana masuportahan din po natin. Ito po ang mga kasama kong narrator doon na sila Geraldine Marabilla, Norian Borromeo, shoutout sa iyo, madam. At kay Boss Vic Enciso, shoutout sa iyo. At sa yung si Etela Garcia, shoutout sa iyo. Isama ko na dito sa shoutout ang aking dalawang writer na si Black Ink Diaries at si Doug Strain. Shoutout sa inyo, mga idol. Sa mga subscriber ko, ito, shoutout sa inyo kay Madam Nida Kiambao, Rock and Roll Motovlog, at kay Madam Yolanda Gintabano. Shoutout po sa iyo, madam. Maraming salamat po. At kay ang pahina, kay Boss Vic, shoutout sa iyo. Suportahan po natin sila. At kay ang palatandaan, shoutout sa iyo, Boss Mel. Suportahan po natin kanyang channel, ang palatandaan.
Peter Jan Aponesto, at kay Madam Condesa Design ng Norte. Shoutout po sa inyo. Supportan din po natin ang kanilang channel na Lakbay Diwa. Marco Manalo. Ito si Boss Mako TV. Shoutout din sa iyo, boss. Supportahan po natin kanyang pages na Mako TV. Medyo nakakaliw po ang kanyang mga content doon. At sa kanyang boses na kaboses si komedyanteng si Michael B. Naalala ko. Shoutout din kay Mara Cortez. Alona Argosino. Shoutout sa iyo, madam. At kay Boss Nard Paray Tagalog. Shoutout po sa inyo. At kay Madam Antingera. Shoutout po sa inyo. Suportahan din po natin ang kanyang channel na Antingera. At ang kay Hukom. Shoutout din po sa inyo. Ito na po, at maraming salamat po muli sa mga nakinig at sa mga nagsusubaybay kay Romano Sabungero. Hayaan nyo po sunod. Maga po nating isusunod yung Kabanata 5. Again, ito po si Drummer Tales. Salamat sa inyo mga katambol. Signing out. Thanks.